Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, nagkagulo na po mga kabida. Ito hong Pinklawan at saka Yellow Tards po, mga kabida. Matapos pong kinumpronta daw ni Senator Bam Aquino, ito hong dating spokesperson po mga kabida, ni Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Ang issue po dito, yung intriga daw mga kabida na si Bam Aquino daw ang magiging katandem po ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential at vice presidential elections po, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po itong article ng Abante, mga kabida. Ang headline po dito, Bam Aquino kinumpronta si Barry Gutierrez sa birthday ni Risa Hontiveros. Tandem issue kay VP Sara, umugong. Ayun. Ayan. Alright? Umugong ang balitang kinumpronta ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV, si Attorney Barry Gutierrez, matapos itong nagpahayag na tila nag-o-audition ang senador bilang posibleng running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Ayon sa source ng Abante, nag-cruise ang landas ng dalawa sa birthday celebration ni Risa Hontiveros noong Huwebes ng gabi, Pebrero 26 po, mga kabida. Si Gutierrez ay dating tagapagsalita ni Leni Robredo, habang kabilang naman sa mga dumalo sa nasabing event si Vicente Soto III, ilang miyembro ng majority bloc at mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Ngayon, eto po mga kabida. Ayon sa isang nakasaksi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Aquino at Gutierrez sa mismong okasyon. Gayunman, sa huli ay sinabi ni Aquino na mabuti at nagkausap sila ng personal upang maliwanagan ang pinagmulan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila nito, tinatayang 30 minutes lamang nananatili si Aquino sa event na posibleng indikasyon na naapektuhan siya sa naturang inkwentro. Ayan. Dito nag-ugat mga kabida, Nagsimula ang kontrobersiya matapos sabihin ni Aquino noong nakaraang linggo na dapat litisin sa Pilipinas ang mga kaso ng extrajudicial killings kaugnay ng war on drugs. Hindi ito nagustuhan ni Gutierrez at sa panayam sa Politico Nightly ng Billionaire News Channel ay nagbitiw siya ng patutsada kung ang intensyon niyan ay ligawan o parang magpalambot ng puso ng mga supporters ng mga Duterte. Malabo yun dahil kung presidente ang kanyang hinahabol, nag-declare na si VP Sara. Ayun. So, dito pala nag-umpisa po kay Barry Gutierrez, mga kabida, Matapos pong sabihin ni Bam Aquino, kasi binabash kasi mga kabida, ito hong si Bam, matapos po niyang sabihin mga kabida, na dapat dito sa Pilipinas, lilitisin yung mga sangkot po sa war on drugs, Hindi po sa International Criminal Court. Alright? Wala naman pong masama doon sa sinabi po ni Bam, Kaya ginawa po ng Pinklawan, kasi trademark kasi nila yun, mga kabida. Kapag mayroon pong mga kakampi po nila na talagang against dun sa kanilang paniniwala po, ika-cancel nila mga kabida. Binabash. Ganon yung trademark po ng Pinklawan, mga kabida. Kaya yun, ang nangyari po kay Bam Aquino, at yun nga, lumabas yung intriga. Okay, mismo itong si Barry Gutierrez daw, nagsabi, kumbaga, meron pong misinterpretation dun sa sinabi po ni Bam, mga kabida, ito hong si Gutierrez. Di umano, okay? Baka ang akala po niya, nag-o-audition po, nagpipila ito hong si Bam Aquino, para piliin po ni Sara Duterte para maging running mate, po? Mga kabida, di ba? Kaya dun nag-umpisa yung bangayan po ng dalawa. Dahil sa sinabi po mga kabida ni Barry Gutierrez. Okay, doon po nag-umpisa. Kaya siguro uminit po ang ulo ni Bam Aquino
nung nagkita po sila doon ho sa birthday party po mga kabida ni Risa Hontiveros, ayun, nagkausap po yung dalawa, no, mga kabida. Alright? Pero yun nga, 30 minutes lang daw yung kanya hong pananatili po doon. Ano? Anong ibig sabihin po? Okay? Apektado ba ito hong si Bam Aquino doon ho sa nangyari? Ano? Mga kabida, kasi usually, andun lahat yung mga majority block members ng Senate, ano? Mga kabida. Di ba? Eh bakit? Siya yung nauna pong lumabas, umuwi. Di posibleng naapektuhan po, ano? Mga kabida. Di ba? Yun kasi yung culture ng Pinklawan. Di ba? Nung panahon po ng kampanya, 2022 po, ano? Marami ho silang kinancel po, mga kabida. Iba lang yung pananaw po. Iba lang yung sasabihin na taliwas doon ho sa kanilang pananaw. Okay, ika-cancel na. Binabash na po, ano? Mga kabida. Most probably, yung mga nagbash po kay Bam Aquino, mga Pinklawan din yun, ano? Mga kabida, ano po? Kasi ayaw ho nilang makarinig po ng adverse statement, ano? Mula sa kanila hong hanay. Okay? Okay lang sana kung kalaban po, oposisyon, ano? Mga kabida. Kung mula sa kanilang hanay po, tapos magkaroon po ng adverse statement, ano? Ang tingin po nila doon, mga kabida, masama na po. Alright? Oh. Now, dito ko sa nangyari, do you think hindi po mapektuhan po ang samahan po ng Liberal Party, Pinklawan ho dito, ano? Mga kabida? Alright? Kaya nga, malabo po, mga kabida, ito hong Pinklawan, Liberal Party, na manalo ho sa eleksyon against the Vice President Sara Duterte. Kahit pa po, mag-field po sila ng pinakamalakas na kandidato po, ano, mga kabida. Dahil hindi po sila united, ano? Watak-watak po, ano? Okay? Kumbaga, ano sila mahilig ho sa intriga, no? Mga kabida. Diba? Hindi po nila pinalagpas po ang intriga, no? Mga kabida. Unlike ho sa Duterte camp. United. Diba? Iisa lang po ang kandidato. Diba? Yun yung difference between the camp of Vice President Sara Duterte at itong Pinklawan at Yellow Tards, ano? Mga kabida. Okay? Ngayon, hati po yung grupo po nila, may sector doon sa grupo po nila makabida, ayaw po makipag-alyansa po sa Pangulo, sa administrasyong ito, ano? Tapos here comes itong Liberal Party. Anong sinabi po ni dating Senador Drilon na posible daw ang Liberal Party makikipag-alyansa po, ano, sa Marcos administration, ano po, makabida, because that's politics dito sa Pilipinas. So ibig sabihin ba kahit na po matatag yung prinsipyo po ng Liberal Party against the Marcoses, kakainin na lang po dahil isa yung goal po nila makabida dito is hindi po dapat manalo itong si Vice President Sara Duterte just because of the Duterte, kakainin na lang po nila yung kanilang advocacy laban ho sa mga Marcos po, ano, makabida. Kilalang kilala po itong Liberal Party na anti-Marcos po ito, ano, diba? Tapos makakarinig ka lang na may posibilidad po na magkaroon po ng alliance, ano, with the Marcoses. So, iba talaga yung trip po. Diba? And do you think magkakaroon po ng credibility po itong Liberal Party? Okay? May mga sector dyan. May mga kasamaan po sila dyan sa grupo po nila na ayaw ho na makikipag-ugnayan po o makikipag-alyansa po sa Marcos admin. Masaludo pa ako sa kanila, ano, mga kabida, kasi tinayuan talaga nila yung kanilang prinsipyo po, ano. Tsaka pangalawa, kiss of death daw yun. Yung makikipag-alyansa ka sa Marcos administration, kiss of death yun. Kasi alam naman po natin, mga kabida, no, na mahina po na ninalang itong si Pangulong Marcos, Okay? Kaya nga nag-negative po, ano, sa kanya hong trust rating, performance rating, ano, mga kabida, dahil mahina pong nilalang. Okay? So, depende na po yan, ano, sa Liberal Party kung ganun yung kanila hong desisyon, ano. Wala naman po tayong magawa po doon, kasi sa kanila po yun, ano, mga kabida. Pero dito ho sa nangyari ho between Barry Gutierrez at Bam Aquino,
hudyat na ba ito mga kabida na magkawatak-watak po itong Pinklawan Liberal Party po, ano, mga kabida, sa darating na 2028 presidential elections? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.